ang mga magulang sa inisyu na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa ipinatutupad na curfew sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ngunit git ng samahan ng mga progresibong kabataan, labag sa batas ang naturang ordinansa at nakakaapekto raw ito lalo na sa mga kabataang may klase at trabaho sa gabi. Si Ria Fernandez sa detalye. Umaasa ngayon ang grupong Spark o samahan ng mga progresibong kabataan na tuluyan ng ipawalampisa ng Korte Suprema ang curfew sa mga menor de edad sa buong bansa. Ito'y kasunod ng pansamantalang pagpapatigil ng Korte sa curfew ordinances ng mga lungsod ng Maynila, Quezon at Navotas. We consider this an initial victory na nag-side or pumanig po ang Supreme Court sa pagpala namin ng temporary restraining order sa curfew ordinances. However po, we recognize that this is just the start of the battle in the sense that marami po pa rin mangyari sa kaso. Muling iginiit ng grupo na labag sa batas ang ordinansa. Anila tungkulin ng mga magulang at hindi ng lokal na pamahalaan na alagaan ang kanilang mga anak. Nasasagasaan din daw ng kautusan ng mga kabataang may klase at trabaho sa gabi. Wala rin daw batayan ang sinasabing bumababa ang insidente ng krimen dahil sa curfew. Subalit ilan sa mga nakausap nating magulang hindi sang-ayon na tanggalin ang curfew. Hindi nga may curfew. Tingin ko okay na yung may curfew para iwas na rin sa insidente. Sa kabataan nga katulad. Pabor daw sa curfew. Yung pinatigil, dapat tuloy nila yun. Kailangan siyempre meron yun para sa safety ng mga bata at saka para din panatag yung loob ng mga magulang. We are sure that we can defend our ordinance because this is part of our police power. The reason why we have what we call, in Quezon City, we call it discipline hours. Just to make sure that children or minors or the youth are already at home in the evening. No? And the ordinance provides for certain exceptions to allow the minors to be out on the streets. Kumpiyansa ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na maidedepensa nila sa korte ang kanilang ordinansa. Tiniyak naman ng Manila City Government na patuloy ang kanilang pulisya at mga punong barangay sa pagtiyak sa kaligtasan at proteksyon ng mga kabataan lalo na sa gabi. Inihahanda na ngayon ng mga LGU ang kanilang komento sa petisyon. Bago ang TRO, umiiral ang 10 p.m. to 4 a.m. na curfew sa Maynila at Navotas, habang 10 p.m. to 5 a.m. naman sa Quezon City. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.